Hi guys, welcome sa ating channel. And matagal tayong hindi nakapag-upload ng videos dahil alam naman natin may nangyaring sakuna, yung nakaraang bagyo. Thankfully, hindi naman tayo nadamay doon. But praying for those na hindi na nasalanta ng bagyo, sana makarecover sila lahat. But syempre, moving on. Meron tayong bagong video ngayon and connected ito dun sa video natin about audio presentation in Google Meet. Last time pinag-usapan natin is para makapag-present ka ng entire screen mo, kailangan mo munang i-exit sa meeting and then mag-rejoin ka muna bago lumabas yung present with audio option. Now this time, pag-uusapan or tuturo ko sa inyo kung paano makapag-present ng audio without exiting. Hindi mo na kailangan mag-exit sa Google Meet. So start na natin. So yun, nag-record ako kanina. Hindi ko alam, may buhok pala yung may nakalabas na ipis sa ilong ko. Anyway, so balik tayo dun sa topic natin. So yun, ginagamit ni Google Meet kasi yung audio device natin para makapag-present dun sa mga attendees ng Google Meet. So, si audio mo ng mic is hindi mo na magagamit yung audio ng PC mo. Yun yung logic doon. Now, para magawa natin yon nang hindi na tayo mag-exit, kailangan natin ng hardware. Kailangan natin ng sound device. Ano ba yung sound device? Meron ako ditong isang example ng sound device which is the Boss VE500. Now, pag ito, pwede mo siyang i-connect yung mic input mo, then yung mic in mo, then yung output mo. Yung output, syempre sa speaker. Pero this time, yan lang kailangan mo. Yung USB. Once na i-connect mo yan sa PC mo, then yung mic mo, yan. At yung lahat ng audio ng PC mo, dito na dadaan at dito na lalabas. So, sa settings mo sa Google Meet, kailangan mo lang siyang iset yung output mo into Boss VE500. Now, ang maganda kay Boss VE500, maganda yung labas ng audio mo, pang professional. Ang downside is mahal to. Nasa around 35,000 to. Now, syempre, hindi naman tayo lahat is may pera pambili ng Boss VE500. Baka yung iba nanlumo na dyan, ay, ganun, kailangan ko ng 35,000 para makapag-present ng PowerPoint. Well, hindi mo naman kailangan. Meron ako ditong nabili sa Lazada. Murang-mura lang. Ito yung ginagamit ko ngayon. Si V8 Live Sound Card. Now, nabili ko to 750, 780, ganun. Kasama na yung mic stand. Tsaka yung, hindi ko makita yung isang mic. Yung boom mic na BM800 yata yun. Yan. So, hindi ko lang ginagamit ibang mic yung ginagamit ko kasi mas maganda yung meron akong mic. Now, ito, sa halagang 750, may sound card ka na. So, ganun din. I-connect mo rin siya. Naka-connect siya ngayon sa, yan, yung USB to PC. Then, yung mic ko, ito, connected dito. Ito is yung earpiece ko lang. Yan, para marinig ko lang yung monitor ko lang kung ano yung lumalabas na audio. Kasi lahat ng audio ng PC, dito na siya dumadaan. So, dito ko na siya ikakabit para marinig. Pati yung boses ko, naririnig ko rin. Yon. So, yun ang first step. Bumili ka ng sound card. Now again, dalawa yung option mo. Yan. Kung mapera ka, syempre, dito ka na sa mas mahal na sound card. Pero kung online class lang naman, or kung hindi ganun ka, kung masyadong tight yung budget mo, syempre, dito ka na sa 700. Ang laki ng difference, di ba? From 700. From 35K to 700. Syempre, doon ka na sa 700. Pero kung, alam mo yun, kung unang-una, kung vocalist ka, or kung talagang build na yung YouTube channel mo, and gusto mo talagang maging YouTuber, at mag-recording, I suggest ito.
yung Boss VE500. Kasi ibang-iba yung difference nila sa sound. Ito ang problema ko sa V8 sound card. Itong ginagamit ko ngayon. Masyado siyang matreble. Hindi ko siya yung boses ko pa naman matinis. Ito kasi natitimpla ko talaga siya dito. But again, kung online class lang naman, since online class lang naman ang usually ginagamit ng teacher, so wag ka nang mag 35,000. Doon ka na lang sa 700. Mas mura pa. Ito. And ang maganda doon, may palakpak ka pa. Yay! May mga ibang option dyan na pwede mong gamitin sa klase mo para maging mas interactive yung class mo. Now, once na na-setup mo na, meron ka ng hardware, i-setup mo na sa PC mo. Hindi naman basta-basta plug and play lang yon. Yan. Ang una mong gagawin, punta ka sa desktop mo. Once na naikabit mo na si audio device mo, punta ka kay control panel. Type mo lang sa search control, then makikita mo na sa taas, control panel. So, click mo lang yan. Tapos, punta ka sa hardware and sound. Tapos, punta ka sa sound. Yan. May makikita ka ditong window na may playback, recording. Itong dalawa yung importante. Pag sinabi mong playback, kung saan lumalabas yung tunog. Pag sinabi mo namang recording, kung saan yung pumapasok yung tunog. So, ito yung example nito is yung microphone. Kung makikita ninyo sa playback ko, meron akong USB device. Yan yung ginagamit ko dati pang record. Yung headset, yung USB. Internal AUX jack. Yung sa Droidcam, virtual audio. Hi-Fi audio, NVIDIA output. Ito yung sa monitor. Yan. Tapos voice meter. Ito, software. Tsaka ako na ituturo sa inyo yan. And yung speakers. Syempre yung ating default Realtek high definition. Pero kung makikita ninyo, naka-check sa akin si Hi-Fi audio. Kasi yan si V8 sound card. So, sa playback, number 1, kailangan naka-set as default communication device yan. Yan. Kailangan yan yung naka-check natin. Then, punta ka sa recording. Yung microphone mo, syempre, kailangan si Hi-Fi audio. Right-click, set as default. Yan. After mong ma-set as default yan, punta ka naman ngayon sa Google Meet. Yan. Ito yung dati kong meeting sa previous video ko. Huwag ka muna mag-join now. Gusto natin kasi is nandun tayo, nandun yung webcam natin, at nakakapag-present tayo ng may sound. So, ang gagawin mo muna, punta ka with more option. Tapos, punta ka sa settings. Yan. Tapos, kailangan yung microphone mo at yung speaker mo, yung input mo, tsaka yung output mo, kailangan parehas din nung control panel mo. So, kailangan Hi-Fi audio yan. Kung V8 sound card ang gamit mo, ha? Kung naka-Boss ka or ibang sound device, iba yan. Hindi yan Hi-Fi audio. So, ito lang yung sinasabi ko sa inyo. Yung settings ng V8 sound card. And mas prefer ko kasi na yun na lang ang bilhin ng mga teachers. Then, kung yun ang bibilhin mo, definitely Hi-Fi audio ang kailangan mo. Now, once na nandyan ka na, click mo na si Join Now. Yan lang. Pag click ko kasi si Join Now, yan, magdodoble kasi yung tunog. So, leave na muna natin. So, yun lang naman yun, guys. Again, recap tayo. Para makapag-present tayo ng audio sa Google Meet, kailangan natin ng, syempre una, kailangan natin ng sound device. So, again, mas prefer ko is yung V8 live sound card kasi mas mura yon kumpara sa iba pang sound device or audio devices, sound card. After nun, punta ka sa control panel, set mo, yung sound devices mo should be in Hi-Fi audio. And after nun, punta ka sa Google Meet mo, huwag ka muna mag-join, punta ka sa settings, then kailangan yung audio input mo at yung output mo is Hi-Fi din, yung microphone tsaka yung speakers. So pag nagawa mo na yon, definitely lahat ng audio presentation, actually lahat ng lalabas na tunog sa PC mo, maririnig na sa presentation. Kahit hindi ka mag-present. Actually, kasi ang labas nun sa microphone mo. Dito na lalabas lahat. Alam mo yun, yung microphone mo is yung sound card mo na. Yun. Kung gusto nyo pang makapanood ng mga tutorial videos at iba pang videos in the future,
please hit subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga iba pang lalabas kong tutorial videos in the future.